Hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 1 hanggang 8. So, nasa unang linggo na po tayo ng Pebrero. Ano po naghihintay para sa inyong lahat? We will see. Simulan na natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Ten of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Magician card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Star card. Wow. Napakaganda nito. In the area of your near future, meron kang the Three of Swords. Interesting. Mamaya pag-usapan natin to kung ano ibig sabihin yan at kung ano yung mga dapat mong tandaan. In the area of your challenge, the Two of Swords. In your fortune, meron kang the Chariot card. Beautiful. In your divine messages, meron kang the Two of Pentacles. Meron kang two here, dalawang two. Ibig sabihin, aligned ka sa yung higher self. Okay? Kung ano yung pinapagawa sa'yo na higher self mo dito sa lupa, ginagawa mo siya. So ngayon, magkaroon ka ng kalayaan sa puso mo to admit and to be relaxed dahil ikaw ay precious na protected ka by your higher self. Okay? So, ang outcome nyo po for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, mga mahal kong Gemini, thank you po muna sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa akin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Thank you rin po for all of your comments and likes. Malaking tulong din po yan. Salamat po, salamat. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Swords. So, meron kang 9 naman. Kung kanina ay 2, ngayon 9, telling you of release, Gemini. Pakawalan daw yung mga bagay na dapat nang pakawalan ngayon para gumaan ang pakiramdam, mas ma-enjoy mo ang buhay. I understand some of you baka hindi makatulog, hindi makakain, o sobra-sobra na yung pag-iisip sa isang bagay na minsan you need to understand these problems are totally not mine. And if you trust God, everything will be fine. Okay? So, huwag mo daw masyadong dibdibin, masyadong problemahin. Lagi mong isipin lahat ng problema ay may solusyon and you will figure this out at times as time goes by. You don't need to figure out everything all at once. Ngayon, iwaksi ang mga fear, iwaksi ang mga takot, and you need to celebrate and have fun. Mamaya explain natin to. Okay? So, the Nine of Swords being clarified by with the card of the week, adventure. Yes, adventure is the path to new worlds. Kumbaga, huwag ka daw matakot this time, Gemini, to explore, to try new things, to experience new opportunity, and to have unfamiliar things that will change your life eventually. Nakita ko dito na you're afraid to start over or you're afraid na baka mag-fail, baka ganitong mangyari, baka mahirapan ako, baka mauwi lang sa wala. Do not overthink what you're trying to do. Ngayon, kailangan daw just relax and wag natin masyadong i-overanalyze yung sitwasyon. Gawin mo lang daw yung makakaya mo, everything will be fine. Okay? So, in your core energy, meron kang the Nine of Pentacles. Si Nine of Pentacles, sinasabi sa'yo, Gemini, this week is to have fun. Okay? Marami ka nang ginawang mga mahihirap na bagay nitong nakaraang linggo, nakaraang buwan. Now is the right time for you, for yourself. Sarili naman daw this time ang unahin. If you want to go out, magpa-parlor, or manood ng sine, o kahit sa bahay lang, magluto, o sumayaw, mag-zumba, kumanta, mag-videoke, do things that makes you happy. Okay? It's all about you enriching your life this week. Nakita ko rin dito for others, panahon daw to para maging grateful. Maging grateful ka daw sa mga bagay na meron ka. At saka sa mga bagay na, alam mo yun yung bigay sa'yo ni God, pero nakakalimutan mong ma-appreciate. Example, yung dog mo, yung maganda mong kusina, yung bagong plato na binili mo na to nakaraang taon,
You need to appreciate what you have in order for you to see kung gaano ka ka-blessed, kung gaano ka ah, kamahal ni universe ni God, no? Because you have everything that you need. Of course, marami ka pa rin gustong makuha sa buhay, but now is the right time for you to really enjoy the life kasi doon mo daw mararamdaman na, ay, mas okay pa pala ako ngayon kesa noon. I'm better now than before. Siguro hindi mo yan napapansin sa dami ng problema. Pero kung ire-release mo daw lahat ng takot, lahat ng mga panira sa buhay mo, lilinis eh. Lilinaw kung ano yung mga dapat pahalagahan at pasalamatan. Okay? The Nine of Pentacles, clarify natin. You have the Three of Swords. Wow, meron kang 3-3 here. Telling you, Gemini, na meron ka pong namayapang kamag-anak na ngayon ay talagang sinusuportahan ka ba din at ginagabayan ka. So after watching this video, magtirik ka ng kandila o kaya mag-pray over ka for them para pasalamatan sila. Okay? So Three of Swords clarifying our Nine of Pentacles. Panahon to, Gemini, para daw unahin ang sarili mo sa kabila ng mga heartbreak. Learn to move on at paangatin natin ang ating empowering life, no? Mas mahalagang buo ka ulit ngayon at huwag mo na indahin yung past. Panahon to para, I don't know why, put that wall, sabi, put that wall around you para hindi mo na ulit sapitin to. And now, ngayong linggong ito, just enjoy everything. Enjoy, palakasin mo ang sarili mo. Enjoy the company of your own. Buy the things that you want for yourself so that you will feel empowered at makareplenish ka from what happened in the past. Okay? So ngayon, Gemini, talungin kita, i-comment mo sa baba. Ano tong mga gagawin mo para makalimot sa lahat ng pain? Sabi mo, ngayon sisimulan ko to, babangon ako, I will have my happy life. Ano yung mga happiness na gusto mong makuha this week? Example, I claim, I manifest na yung blank na magpapaligaya sa akin ay dumating na. Isulat mo yan sa baba, it will come true. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 10 of Swords. 9 to 10. So, ibig sabihin talaga, pa-ending na. Kung ano man daw yung kinakaharap mo ngayon na problema or issue na parang ang hirap-hirap lusutan at lutasin, no? Sabi dito, you will reach the end of the tough cycle. So, palakpakan muna tayo. Para sa mga nahihirapan, para sa mga nakalugmok sa problema ngayon, huwag ka mag-alala, it will end soon. Kaya this reading will really help you kung paano mo ito tatapusin at kung paano ka babangon after this. Okay? So ngayon, sinasabihan ka, Gemini, na may araw pang sisikat. And kita mo ba yung kamay niya? Yung parang kamay ni Santo Niño, nakaganon. Ibig sabihin may hope pa, may pag-asa pa, may pagbabago pa. Walang nakatarak sa bato. Lahat yan ay pwedeng baguhin. Lahat yan ay pwedeng mag-evolve into something better. Kaya ngayon, Gemini, while we're talking, if you are experiencing really a tough life or a tough situation, it will end soon at babangon ka ulit. Okay? Ten of Swords, clarify natin. So Gemini, saan ka nanonood ngayon ng ating reading? Comment down below. Taga saan po kayo? And how do you watch our video ba? Sa biyahe, sa bahay, pagka-uwi, or bago pumasok sa work? How do you consume our readings? At paano ito nakakatulong sa inyo? Comment down below. Ten of Swords, the Hierophant. Yes, paangat ka na. Tingnan mo naman. You are actually climbing the ladder into your wisdom. Tingnan mo. Simula sa pagkadapa, ayun, babangon ka, aakyat ka sa hagdanan na yan to reach your full potential. So, ano sinasabi dito, Gemini, ng iyong spirit guides? Matuto ka daw sa lahat ng mga pinagbaksakan mo or mga kasawiang palad na naranasan mo with the Three of Swords. Anything from love life, from family, from work, from career, from relationships and friends, kung ano yung nakadurog sa'yo at naging rason ng problema, meron ka daw lesson dyan na dapat maunawaan. At yung lesson na yun, dapat isa isip, isa puso, para makaangat sa yung higher knowledge so that you will know the best thing forward. Kapag talaga natuto ka dyan, doon ka talaga makakabangon at aangat ang buhay. Okay? Tulad ng maraming mga naging problema mo in the past, kung talagang nasugatan ka doon, nabubog ka, kumbaga, you will know what to avoid soon. Okay?
In the area of what you need, meron po kayong the Magician card. What you need is to take action now. Okay? Magician card is really an action-oriented card. Pag lumalabas siya, indikasyon to, Gemini, na kayang-kaya mo na. Okay? You have the enough tools, you have the enough skills to make things happen. You are the magician. Ibig sabihin lahat posible, lahat kaya mo. You have the power to make things happen. Kaya mo siyang i-magic in your reality. So kung meron ka daw minamanifest ngayon, Gemini, naramdaman ko na it will happen for you. Okay? So ano ba yung mga minamanifest mo? Comment down below so that it will be in your reality at ma-magnetize mo yung frequency of that energy. Okay? Pero sabi dito, time na for you to take action. Meron ka daw isang bagay na kailangan asikasuhin na this week na pinagpapaliban mo dahil medyo takot ka or nahihirapan kang umabante. There's this sudden fear ako nararamdaman from you na kailangan na daw harapin ngayon. Kung halimbawa, kailangan ng pag-usapan, ayun, yes, you have the 10 o the 5 of wands na kabaliktad. You need to really let go of this issue or actionan yung isang conflict, no? Like I've said kanina, parang gulong-gulo pa isip mo. You don't know what to do. You don't know how to maneuver things. Pero kayang-kaya mo daw eh. Medyo wag ka daw papasindak doon sa ibang tao or sa kakompetensya or sa nagiging harang or obstacle. We need to really tell ourselves, kaya natin to, lalabanan natin to. We are brave enough, skillful enough to have the chance na maipanalo ko ano man tong obstacles or difficulty na dinadanas mo. If this is all about conflict with a family member or conflict sa work, sa kaibigan, kayang-kaya mo daw tong lutasin at kayang-kaya mo daw tong lagpasan, no? But if you're working in a very competitive na mundo, talaga namang lahat kayo laban-laban para magkaroon ng kliyente or matanggap sa ganito, kaya mo daw eh. May magician energy ka eh. So don't doubt yourself. You can win in this argument. You can win in this competition, basta magtiwala ka lang sa sarili mo, you can do that, okay? Pero most definitely, now is the right time for you to move and take action, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Star card. Yes, ngayon, ito ang nakaapekto sa yung Nine of Pentacles, telling you, talaga namang you're starting the path patungo sa iyong pangarap. Example, pangarap mo na this time na umalis na sa gantong corporate job and you just want to build your own negosyo. Ganyan. Kasi nandun yung passion mo, nandun yung love mo. So parang you're turning your heartbreak into something na fruitful. Halimbawa, nasaktan ka doon kasi nga natanggal ka, hindi ka na-promote, nilay off ka. Ngayon parang sabi mo, itatayo ko na yung sarili kong tindahan. Ganyan. So you're bringing closer to your real dream. Kung ano talaga yung gustong-gusto mong tuparin, ginagawa mo sa lupa. And now you're enriching yourself. Binabangon mo ang sarili mo at pinapayaman mo ang sarili mo. Narinig ko for many of you, para nakapag-decide ka na ayoko na mag-focus sa love life, mag-focus na lang ako sa kaperahan ko. Parang ganyan. And now meron ka ng concrete move na itaas ang sarili, payamanin ang sarili at para makaramdam naman daw ng ginhawa. Parang ganon. So, wag mo na isipin yung mga relationships na pumalya o mga ugnayan na parang walang patutunguhan. Panahon to para unahin ang sarili, payamanin ang sarili para umunlad ka. Okay? Star card is being clarified by the Eight of Swords. Okay? Now, your spirit guides are telling me nagadalawang isip ka or may takot ka. Iniisip mo, ay baka hindi ko kayanin, ay baka nakadepende pa rin ako sa kanya, baka hindi ko to magawa ng solo. It's all about you being independent and empowered, kumbaga. So kung meron kang sisimulan na bagong trabaho, bagong negosyo, bagong career path, o balak mo mag-solo na ng bahay, no? Marami kang gagawin ngayon na pansarili, which is okay, good. Para lumakas ka ngayon at magkaroon ka ulit ng kumpiyansa and confidence, okay yan. So ngayon, wag mo daw isipin na hindi mo kaya. Always believe in your beauty, in your charm, in your power, na kung panahon na to para bumangon, babangon ka. So, wag ka daw mag-self-sabotage ha. Overthink mo daw lahat eh. At saka parang pinapangunahan mo. Sabi nga dito, go to that adventure. Okay? Huwag mo masyadong pangunahan yung sitwasyon. Huwag mo masyadong
at tignang mabuti na dapat ganito o nakikita ko ganito dapat ang outcome. No, just go on with that adventurous energy. Daanan mo siya spontaneously. And don't guard yourself too much about sa mga bagay na pwede mo pang ma-experience. Okay? Huwag pigilan ang sarili para sa tagumpay na pwede mo maabot. Marami sa inyo, abot kamay ang pangarap, abot kamay ang goal, pero pinipigilan ng sarili dala ng takot, dala ng self-doubt, dala ng sulsol ng iba, panliliit ng iba, kaya parang nahihirapan ka. Now, set yourself free para maabot ang pangarap. Okay? In your near future, meron kang the Three of Swords. Si Three of Swords, sinasabi dito, Gemini, na yung spirit guides na in the near future, ang tabiyanan mo, 3 days, 3 months, 3 weeks, or 3 years, talaga namang makakalimutan mo na totally, itong mga naging rason ng heartbreak mo. Balang araw, tatawa ka na lang na, hay, ano ba yun? Bakit ako nagpakaengot doon? Bakit ko siya masyadong dinibdib? Kaya ko naman pala. No? There's this realization in the near future na lalo magpapaangat sa kamalayan mo, sa isip mo, sa wisdom mo, that you are not a loser, that you are not less of what you think you were, no? Ngayon medyo empowered ka na and you are now a go-getter. And you see your worth. 'Yun ang pinakamahalaga eh. Alam mo kung gaano ka kahalaga at gaano ka ka-value na hindi mo nahahayaang sapitin pa yung Three of Swords na yan. So ngayon, maghihilom ka na kung ano man yung pinagdaanan mong painful and you are now embarking, tinawa namin katabi, the chariot card, embarking on this journey fast forward, smooth sailing, at hindi mo naiisipin pa yung naging rason ng lahat ng sakit na yan. Okay? Three of Swords. Oops, the Ten of Wands. Yes, talagang pinapayuhan ka, Gemini, na ibaba na yung mga baggage. Lahat ng mga bagay na naging dahilan ng pain, na talagang dinidibdib mo pa, sinasarili mo, ilabas yan. Itapon yan, iwaksi. Sabi ko nga sa inyo, 9-9, release, pakawalan, para makapagsimula ka ng bago, nang walang negative feeling, nang walang negative energy na daladala mo pa. Hanggat kaya mong ibaba lahat ng bagahe na hindi mo na dapat pasanin, ibaba mo na yan, harapin mo na, and move on with your life. Yesterday, share ko lang, meron akong parang tinutumbok na isang career path, and then parang ilang years ko na inaasikaso. And talagang wala, ayaw. So, yesterday I have this um, parang talk to myself, and I told myself, kung talagang hindi para sa akin to, I will just drop it. Drop it. Ibababa ko. And somehow, painful siya kasi matagal mo minahal eh. Matagal mo pinahalagahan yung path na yon o yung endeavor na yan. But if you could just really be open and tell yourself, release, kung talagang hindi para sa akin at mabigat na, bitawan ko na. And this pagbitaw, talaga magpapaginhawa sa'yo to. Mawawala tong pain, mawawala tong parang stuck energy, at yung parang sobrang pag-iisip. Pag para sa'yo talaga yan balang araw, it will come back on a different way. And it will tell you na talagang this time around ready ka na. Parang ganon. So, eliminate all this hardship and move forward kasi talagang lilinaw ang lahat after that. Parang ganon. So, somehow nakarelate din ako sa reading na to for you. And siguro kung dumadaan ka sa ganyan, maaring ganon din ang balancing gawin mo. Okay? In your fourth challenge, meron kang jumbled thoughts and deception. Yes, lahat ng illusion dapat daw tanggalin na. Kapag na-realize mo yung truth, kahit masakit, kahit mahirap, kapitan yung truth na yan, and let's move forward. There are better things for us. Kaya lagi mong kapitan ang truth at huwag iwasan. You have jumbled thoughts. Paiba-iba daw ang isip mo. Confused ka, especially here, with a Five of Wands in reversed. Kahit na kayang-kaya mo naman daw gawin, pinapangunahan ka ng confusion, ng paiba-iba, jumbled thoughts mo nga, kahit naman you are able, you are capable. So ngayon, trust yourself in the process, and once and for all, linawin mo na sa isip mo, Gemini, yung dapat linawin. Okay? In your challenge, meron kang the Two of Swords. Yes, you need to make a decision. Huwag ka nang paiba-iba ng gusto. Hindi pwedeng ngayon, gagawin mo, bukas hindi, sa isang araw na lang. Tapos sa isang araw, gusto mo na mag-quit, ayaw mo na. So para hindi ka paandap-andap at pabitaw-bitaw, kasi yun yung moment na nagpapastuck sa'yo eh, at nagpapalayo sa yung dream, no? So ngayon, kung meron kang desisyon na kailangan gawin, Gemini, upuan mo na yan, tanungin mo na. Even if it's so hard to talk about it, even if it's so hard to really assess the issue,
para harapin. Ayaw mong kantiin eh. Ayaw mong pag-usapan eh. Now, your spirit guides are telling you, upuan na yan. Pag-usapan na, harapin mo na, wag nang iwasan. Okay? Makikita mo na, ay, kaya ko pala to. Ba't ba ako natakot for a very long time? Eh, madali lang pala. So, don't doubt yourself in this decision. Follow your heart. Know to your heart kung ano talagang gusto mo. And maging matapang ka ngayon. Two of Swords. The Devil card. Yes, marami kang takot, pangamba, alinlangan. Maaring may mga tao din sa paligid mo ang sulsol ng sulsol kaya hindi mo alam kung anong gagawin. Now is the right time for you to really listen to yourself and have courage na wag maging puppet ng ibang tao or wag maging mahina tulad dati. Now is the right time for you to evolve and face your fears, confront it para makapag-decide ka na. Okay? In your fortune, meron kang begin now. Take your first step. Sabi dito, like I've said here, with a magician card, kailangan humakbang na or kumilos na tungkol sa isang bagay. Meron ka daw pinagpapaliban, maaring desisyon, maaring lakad, maaring isang kilos na matagal ka na nag-flip-flop. Now is the right time for you to take that action. Okay? Another message, Mystic Healer. Yes, healing energy flows through you. Panahon daw to para maghilom ka at kaya mo maghilom sa kung ano mang pinagdaraanan mo ngayon. Okay? In your fortune, meron kang the Chariot card. Yes, charging forward tayo. Kung ano man daw itong inaasikaso mo na biyahe, andar, transition, paglipat, or a big move, it will be successful para sa'yo. So congrats, palakpakan muna tayo. Kaya sabi dito, Gemini, huwag ka masyadong mag-isip. Huwag mo masyadong laliman ang ginagawa mo. Kung ramdam mo na ito na yung right way to do it, right way to make a choice or make a move, just follow yourself and charge forward. Kasi kitang-kita ko dito, ready ka na. Nasa kamay mo ang manibela. So, hindi pwedeng paatras lagi. Kailangan palaban pa forward. Okay? The universe is defending you and protecting you this time. Kaya you don't need to worry. Meron kang mga fears na medyo walang basihan, no? May mga fears ka na, teka, ito bang kinakatakot ko, mangyayari ba talaga to? O nasa isip ko lang? So you need to figure that out this time. Kung nag-overthink ka lang ba talaga, okay? Kasi ang ganda-ganda ng fortune mo, charging forward to success. Smooth sailing ang andar, walang antala, mararamdaman mo to. Kaya you don't need to doubt this time, okay? Chariot, the Page of Pentacles. Yes, sabi dito, i-prioritize mo itong napaka-valuable na blessing na meron ka now. Maaaring bagong negosyo to o bagong love life, who knows? Or bagong opportunity na parang hindi mo siya dapat ipagpaliban or hindi mo siya dapat isa walang bahala. Now is the right time for you na talagang yakapin yan, pag-aralan, buting tingin, bigyan ng effort para magdire-diretso ang tagumpay. Halimbawa, na-promote ka, o kaya nalipat ka sa ibang department, o yung inaasam-asam mo na trabaho ay nakuha mo na. Gawin mo ang lahat para aralin to make sure na lahat ay walang aberya at dire-diretso ka sa tagumpay na gusto mo dito. Okay? So congrats, i-claim mo to, Gemini. The new opportunity is mine. I will do everything and give my whole effort to make it happen at maging smooth sailing ang lahat. Comment down below. Comment that down below para makuha mong energy. Okay? I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron kang the end of a tough cycle. Yes, sabi ko nga sa inyo, patapos na from 9 to 10 of swords. Talagang palagpas ka na sa problemang yan. Kaya kapit. It will be all worth it at the end. Now the message, be bold and make the first move. Wow. 3 beses na sinabi sa'yo, Gemini. Be bold, make the first move. Magician. 4 pala, Chariot card, and this one in obstacle. In your oracle card, begin now. Talaga namang kilos-kilos daw, larga-larga. At huwag mo pa tumpik-tumpik. Okay? In your divine messages, meron kang the 2 of Pentacles. Sabi dito, panahon na para timbangin mo kung ano yung mga bagay na dapat pahalagahan sa hindi. Kaya ka daw hindi makapag-move forward kasi meron ka daw mga pinapahalagahan na ibang bagay na hindi naman talaga para sa'yo. And then, nagka-prioritize ka ng mga maling bagay. So now, kailangan daw i-evaluate mo this time, Gemini, kung ano yung mahalaga at kung ano yung dapat mong paglaanan ng maraming effort. Okay? Kasi parang naramdaman ko dito na meron kang ginagawa or meron kang
Inuubos mo daw ang oras mo sa isang bagay na hindi naman worth it talaga. I don't know why kung ano yan. Baka sobrang pag-iinom, sobrang gimmick, sobrang paggastos sa isang bagay na parang yun na yun, parang ganon. So now is the right time for you to be smart enough to know your priorities. Okay? Two of Pentacles. The Six of Pentacles, yes. Kung ano yung mga energy na binibigay mo, may energy man yan, love, effort, pagmamahal, attention, kung kanino mo daw binibigay, dapat daw fair. Hindi pwedeng ikaw lang ang bigay ng bigay, tapos hindi patas. Now is the right time for you talagang tignang mabuti. Ay, parang bigay ko na bigay sa kanya, pero wala naman ako nahihita. Tama na, putulin na natin yan. Ay, nagbibigay ako ng pera dito sa isang project na to, pero parang wala naman nangyayari. Sige, putulin na natin yan. Kung ano yung equal give and take, dapat meron ka ha. Hindi pwede ikaw yung lugi lagi. Know your right and know to claim what's yours at kung ano yung fair. Okay? Very important yan. Ang outcome mo, Gemini, for the week, ito po yun. Mamaya bigyan mo na kita ng fortune cards. You have egg success assured with good plans and hard work. Yes, talagang matagumpay ka basta meron kang magandang plano at paghihirapan natin. Huwag kang magpapakalunod sa mga takot mo. Okay? You have thrown a position of authority. This week, you will talk to someone na may magandang posisyon. Either this person will give you the yes card or the confirmation. Baka may hinihintay kang tawag sa kanya. Pwedeng boss mo to, supervisor, HR, ganyan. O kaya sa lugar ninyo, sa barangay captain, mga ganon. If you're thinking of someone na kinakailangan mo yung approval niya, now is the right time for you to give your full effort dyan. Okay? You also have older woman. Meron daw pong babaeng nakakatanda sa iyo, baka nanay mo o lola mo or kapitbahay mo na older or katrabaho, no? May concern daw sa kanya, kausapin mo. And also older man, lalaki at babae, mga maaring lolo't lola, nanay or tatay, may concern daw sa kanila, kausapin mo. Make sure na kayo ay nakakaunawaan. Okay? Ang outcome mo, Gemini, for February 1 to 8, ito po yun, you have the Hanged Man. Beautiful. Sabi na yung spirit guides, you need to see the bigger picture. Panahon to para maupo parandalian, tignan ang mga sitwasyon, bakit ba ako ng problema, anong dahilan, bakit ako nahihirapan, anong kailangan kong baguhin. The clarity in your mind will empower you with the Nine of Pentacles here. Kapag nalaman mo kung ano yung mga ilusyon, here with your deception card, at kung ano yung totoo, magiging madali sa'yo ang bumitaw sa mga Three of Swords na yan. May figure out mo na parang, ay, mali pala ako dito, ay, mali pala ako doon, ay, mali pala siya. So, kapag lumilinaw with the clarity of the Hanged Man, doon ka mas magiging malakas to begin a big move. Kaya ngayon habang nag-uusap tayo at litong-lito ka pa sa mga dapat gawin, panahon to para maupo, kausapin mo yung mga family members mo na talaga nakakaunawa sa'yo or kaibigan na pinagkakatiwalaan mo para maliwanagan ka rin sa current situation mo at makita mo kung ano yung right and best way possible for you to move forward. Okay? The Hanged Man is being clarified by the Two of Pentacles. Yes, sabi ko nga, from that clarity, doon mo matitimbang kung ano yung mga susunod mong gagawin. Kaya hindi pwedeng laging bira lang ng bira without your logic or without thinking first. Yes, sabi ko sa inyo, it's time for you to make a bold move. Pero kailangan yung bold move na yan, malinaw muna sa'yo. Kung ano halaga nito, kung anong purpose, kung para saan, at kung gaano to kahalaga sa buhay ko now. Para manatiling balanse ang lahat. But most definitely, Gemini, kapag naliwanagan ka na, you need to make a choice. Okay? Na, ito pa rin dapat kong gawin. Sige, gawin ko to, panindigan ko na. So, whatever clarity or whatever realization na lalabas sa'yo this week, a-actionan mo, papanindigan mo, para hindi siya masayang. Kaya ka nagigising now, it's because may dahilan. Pinapaliwanag sa'yo ni God na, okay, ito yung mali mong iniisip, ito yung totoo, anong gagawin mo ngayon? So your free will now is to make a choice and stand by it. Okay? So Gemini, yan po ang inyong February 1 to 8. Sana po naka-resonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Gemini for the week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.